Oh, Carla. Ikaw na bago dito sa bahay, ha? Opo, kuya. Oh, Carla, yung mga biniling ko sa'yo, ha? Opo, kuya. Carla! Bakit po, tita? Mukhang maganda yung trabaho ng kuya mo ah. Siguro malaki sahod niya. Di naman po. Depende po kasi sa sipag niya kapag madalas siya nag-overtime. Talaga? Mga magkano naman yung sinasahod niya buwan-buwan? Nung nakita ko po minsan yung payslip niya, nasa 40,000 po. Madami po kasi siyang overtime nun. Wow, ang laki pala. Sige po, mauna na po ako. Madami pa po kasi akong gagawin sa bahay. Sige. Kita mo nga naman, ang laki pala ng sahod niya. Samantalang noon, puro utang ang kinabubuhay nila. O Maring Magda, saan ka pupunta? Wala naman, Maring Ruby. May bibilihin lang ako. O, ba't napalito ka? Wala naman, namiss lang kitang kakwentuhan. Naku, ano na naman kayang chismis ang nasagap nito? Kaya tinatawag kang Makati ang dila dahil mahilig kang magkwento ng puro may dagdag. Uy, alam mo ba Mare? Sobrang laki daw ng sahod ni JR, kaya pala hindi na sila nangungutang ngayon. Kanino mo naman nalaman yan, Mare? Doon mismo sa kapatid niya, tinanong ko kasi kanina. Marami na sigurong nakakaalam na malaki na yung sahod ni JR. Eh, ano naman ang masama kung marami nang nakakaalam? Naku, pag nalaman ng mga pinagkakautangan niya, sigurado ako, sunod-sunod ang maniningil sa kanya. Hay nako, Mare. Wala tayong pakialam doon. Buhay nila yan. Tsaka dapat nga maging masaya ka na lang. Dahil at least, kahit papano, umaangat ang buhay ng tao. Baka mamaya, pagdating ng araw, maging mayabang na at ipagkalat kung gaano kalaki yung sahod niya. Ang alam ko, tahimik lang yung magkapatid na yan. Baka ikaw naman ang magkalat. Hay nako, hintayin na lang natin ang kakalat na chismis. Makikita mo, tama ako. Sige na nga, alis na ako. Si Maring Ruby talaga, hinamad na tuloy akong lumabas. Maring Lisa, alam mo na ba yung kumakalat na balita? Kumakalat na balita? Ano yun? Hay nako, kapitbahay mo, hindi mo alam? Hindi mo alam? Ang laki pala ng sinasahod ng kapitbahay mo. Hindi malayong maging mayabang siya balang araw. Naku, hindi naman siguro mangyayari yun. Mababait naman yung magkapatid na yun. Hay nako Mare, iba'y nagagawa ng pera no? Yung iba siguro, Mare, ganon. Di ba, malaki rin ang sahod mo noon? Baka nga alam na ng buong barangay na malaki na yung sahod ni JR. Hay naku, Mare, wala na tayong pakialam kung kumalat man yan. Isa pa, kung totoong malaki ang sahod niya, di maganda. Ang tagal din kasi nagtiis sa hirap ng magkapatid na yun. Hay nako, tingnan na lang natin kung kilala ka pa nila pag nagkataon. May pera na eh. Bakit ba parang di ka masaya na may umaangat kang kapitbahay? Bakit? Nung ikaw sumasahod ng malaki at guminhawa sa buhay, may narinig ka ba sa kanila? Di ba wala? Diyan ka na nga, Mare. Boss, saan tayo? Nakadaram lang, boss. Boss, yung bayad ko. Salamat. Uy, GR! Bakit po, Ate Lisa? Totoo ba ang balita na malaki na daw ang sahod mo? Ha? Sino naman nagsabi niyan? Si Ruby, sabi niya marami na daw nakakaalam. O, JR, kararating mo lang? O, ikaw, Ate Lisa, kamusta ka?
Ano pinag-usapan nyo? Magda, totoo ba yung sinasabi ni Ate Lisa? Nakalat na raw dito sa atin na malaki na yung sinasahod ko. Yan nga yung sinabi ni Maring Ruby nung nagpunta siya dito sa bahay. Bakit ba ang katinindi ng babaeng yan? Kung anong sinasabi, hindi naman totoo. Oo, yan din ang sabi niya sa akin noon. Oh kuya, andyan ka na pala. Carla, may alam ka ba sa kumakalat at chismis tungkol sa akin? Wala naman kuya. Bakit? Ano ba yon? Pinagkakal daw ni Ruby na malaki na yung sahod ko. Si Tita Ruby, may araw po na nagtanong siya sa akin. Sabi ko po sa kanya na sumasahod ka po ng 40,000 kung palagi ka pong nag-overtime. Bakit naman iba yung kinakalat niyang balita? Naku, umandar na naman ang kakatihan ng dila niya. Kaya ayaw ko maniwala sa kanya na nagkukwento siya sa akin. Dahil alam ko na ugali niyan. Sabi pa nga niya, baka pag tumagal, maging mayabang ka na. Makita ko lang yung babae yan. Pagsasabihan ko talaga siya. Kuya, pasensya na. Hindi ko naman alam na gagawin niyang chismis yung mga sinabi ko. Ang masama pa doon, dinagdagan pa niya yung kinakalat niya. Sorry po talaga, kuya. Walang mali sa sinabi mo, Bunso. Kasalanan ni Ruby yun. Sige, iwanan ko na kayo. Alis na rin ako. Tara na, wala tayo. Ang hilig talagang magdagdag bawas sa kwento ni Tito Ruby. Kita mo nga may pagkakataon. Hoy, Ruby! Ikaw pala, JR. Oo, ako nga. Alam mo bang nakarating na sa akin yung mga chismis na kinakalat mo? Anong chismis, JR? Huwag ka na magsinungaling. Okay na sana kung di mo dinagdagan yung mga kwento mo. Tapos sasabihin mo pang, baka pag tumagal maging mayabang na ako. Masyadong masama yung nasa isip mo, Ruby. Kuya, hayaan mo na po si Tita Ruby. Total, alam niyo na po yung totoo. Magpasalamat ka. Nakakapag-isip ako ng matino. Masyadong makati ang dila mo. Nung ikaw sumasahod na malaki, may narinig ka? Di ba wala? Tita, totoo po bang madami kayong utang? Yun po ang balibalita dito sa atin. Tignan mo nga naman, yung taong mayabang noon na malaki ang sahod, siya pala'y maraming utang ngayon. Kita mo nga naman no, pag bumalik ang karma. Yan kasi, tuloy bumalik sa iyo ang chismis na ginagawa mo sa ibang tao. Ang sakit mo naman magsalita, JR. Kaya sa susunod, Tita Ruby, huwag niyo na pong dagdagan yung mga balitang nasasagap niyo. Yung tama at sakto lang po ang ibabalita niyo. Huwag niyo na pong ulitin yun, Tita Ruby. Siguro naman magbabago ka na, Ruby. At sana nga magbago ka. Tara na, Bunso.